Magandang gabi po sa mga kapatiran po natin na nasa kanila po mga tahanan. Sa gabi pong ito ay tayo po muli ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na siya ay ating dakilain, siya ay ating papurihan. Sa gabi pong ito ay tayo po muna ay magkaroon ng panalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa gabing ito. Maraming salamat, Ama, sa mga pagpapala na patuloy po naming nararanasan po sa inyo. Maraming salamat din, Ama, dahil kayo pa rin po ang siyang patuloy na tumutugon ng aming pong mga pangailangan. Sa gabi pong ito, Ama, sa aming pong pananambahan po sa inyo, maging sa aming pag-aaral ng inyong salita, ay patuloy niyo po kaming pangunahan. Maraming salamat po muli, Ama, maging sa gagamitin niyo na inyong pong magmamensahe ng inyong salita. Nagpapasalamat po kami dahil sa pagkakataong ito ay meron po kaming kalayaan na lumapit po sa inyo sa pamamagitan ng panalangin at meron din po kaming kalayaan na mag-aral ng inyong salita. Salamat po muli, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Awitin po natin, Leaning on the Everlasting Arms. Ready now, sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the past grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What am I to dread? What am I to fear? Leaning on the everlasting arms. I am blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Magandang gabi po muli sa inyo mga kapatid, inyong mga tahanan. Marahil ang iba sa inyo ay nasa biyahe pa at nasa ibang lugar. Ngunit itong oras na tayo ay mananalangin sa Panginoon at magbubulay sa Kanyang salita at ating pag-aaralan ang patungkol sa pananalangin muli. Maraming salamat sa Panginoon sa awitin na ating inawit. What a fellowship with the Lord. Meron tayong pagkikisama, pagkikipagtipon sa Kanya, at meron nagsabi na the sweetest, the greatest, the deepest, and the best fellowship is the fellowship with the Lord. Totoo na ang ating fellowship bilang mga Kristiyano ay maganda, ngunit ang pinakamaganda ay ang ating fellowship sa ating Panginoon, sa ating pagsamba, sa ating pananalangin, at sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Ngayong gabi ay buksan natin ang ating mga kasulatan. Kung meron kayong Biblia dyan na hawak, babasahin ko ang 2 talata lamang sa John 17. John 17,
Babasahin ko ang verse 1 at ang verse 11 sa Tagalog po. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingalan ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Verse 11. At wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Ang ating pag-aaralan ay ang panalangin ng Panginoon sa kanyang mga alagad noon at sa lahat na mananampalataya. Kaya kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, ikaw ay isa sa kanyang idinalangin dito sa chapter 17. Bagamat ang ating Panginoon ngayon, isa sa kanyang dakilang ministry ayon sa Hebreos 7:25 ay siya'y nananalangin para sa ating lahat. Naging kasabihan natin, katuruan natin na ang Matthew chapter 6 ay ang the Lord's Prayer. At mayroong ng awit na the Lord's Prayer at yun ay batay sa Matthew chapter 6. Ngunit ang totoo, sinabi ng Panginoon, kung kayo mananalangin ay ganito. Kaya masasabi natin na ang Matthew chapter 6 ay model prayer, pattern ng pananalangin sa ating pananalangin ngayon. Ang tunay na the Lord's Prayer o high priestly prayer ng Panginoon ay dito sa John chapter 17. Ito mga kapatid ay idinalangin niya sa kanyang ama noong sila ay nasa upper room. Pagkatapos ng kanilang Last Supper, pagkatapos na tinatag ang tinatawag nating Lord's Supper sa kanyang mga alagad, na noon ay wala na si Judas, umalis na siya. At siya nanalangin ng tinatawag na the Lord's Prayer or High Priestly Prayer of the Lord for the disciples and for those who believe Him, as the disciples and other believers preach the Word of God. At ang John chapter 17 ay napakaganda sapagkat marami dito ang panalangin ng Panginoon para sa kanyang mga alagad at para sa mga mananampalataya na katulad natin. Ngunit ngayong gabi ay isa lang ang ating titingnan. Sa ibang mga pagkakataon, titingnan pa natin yung ibang mga dalangin ng Panginoon na nakasulat dito sa John chapter 17. Ang verse 1 na binasa ko ay yun ang introduction at yun ang binanggit na ang Panginoon ay kanyang itiningala ang kanyang mga mata sa langit at kinausap niya ang kanyang ama, nanalangin sa kanyang ama. At dito sa verse 11, nandito na yung panalangin niya na una sa kanyang mga alagad. At ang una niyang panalangin ay the prayer of eternal security or the prayer of blessed assurance. Ang mapalad na katiyakan, kasiguruhan na ang mga alagad ng Panginoon na katulad natin ngayon na sumampalataya sa Kanya ay kailanman hindi mapapahamak. Tayo ay mayroong katiyakan patungkol sa ating buhay, patungkol sa ating kaligtasan, patungkol sa ating pag-asa ngayon at sa ating hinaharap. Dito sa verse 11, sinabi niya dito na ingatan mo sila sa iyong pangalan. Ang mga alagad, mayroong dalawang katotohanan na makita natin dito sa talatang ito bago yung kanyang dalangin.
Una, na binanggit niya sa kanyang mga alagad at sa atin ay sila ay nasa sanlibutan. Hindi niya idinalangin na, Ama, alisin mo na sila sa sanlibutan. Isasama ko na sila sa langit. Dumating ng oras, pero yung oras na yon, ibig sabihin, darating na ang kalooban ng Panginoon na siya ay mamamatay sa krus dahil sa mga kasalanan ng tao. Siya ay lilibing, mabuhay na mag-uli. Yun na, darating na yung oras. Ay sabi niya, dumating na ang oras. Kasi malapit na, gabi na yon, at yung ding gabi na yon, ang pag-aristo sa kanya, at yun ay, sabi ng iba, Huwebes ng gabi. Sabi ng iba, yun ay Huwebes, o Merkules, Huwebes, at pagkatapos Biyernes, yung kanyang pagkapako sa krus. Ngunit binanggit niya ng mga alagad ay nasa sanlibutan. Hindi niya inalis sa sanlibutan. Mananatili sila sa sanlibutan. Bakit po? Sapagkat hindi pa natapos ang kanilang gawain at sila iiwan ng Panginoon na maglilingkod sa Kanya at mangangaral ng Ibanghilyo ng kaligtasan sa mga tao. Nakatulad din natin ngayon. Bakit pagkatapos na tayo naligtas, hindi tayo kinuha ng Panginoon? One reason, because we still have a work to do. Iniwan tayo ng Panginoon, nandito tayo, hindi pa tayo kinuha sa langit, sapagkat meron pa tayong gawain na paglilingkod para sa Kanya. Isa pa na binanggit niya ay, the disciples were given to Him. Di ba, makita na natin dyan? Ibinigay mo, Ama, sa akin sila. Kaya ang mga alagad, at tayo rin ngayon, ay binigay ng Diyos Ama kay Kristo. At kung babasahin natin ang John 6:37, John 6:37, ang lahat na ibinigay ng Ama kay Kristo ay pupunta sila, dadako sila kay Kristo, sila ay maliligtas at walang mapapahamak sa kanila. Praise the Lord. We were given also by the Father to the Lord Jesus Christ so that we will not be lost, we will not perish. We have salvation. Ngayon, dadako na tayo sa panalangin ng Panginoon na sinabi niya, ingatan mo sila, O Ama, sa iyong pangalan. Ito yung ating focus ngayong gabi, panalangin ng Panginoon sa kanyang mga alagad at sa atin din ngayon. Na ano po? Na tayo ay iingatan ng Ama. Ngayon, ang ating discussion ay ano-ano ang mga patunay na iingatan tayo ng Ama o iingatan tayo ng Diyos. Iingatan ng Panginoon ang ating buhay. Iingatan ng Panginoon ang ating kaligtasan. Kaya meron tayong doktrina na eternal security. Ang ibig sabihin niyan ay ang mga tunay na sumampalataya kay Kristo Jesus na tagapagligtas at Panginoon ay kailanman hindi sila mapapahamak. Sila ay merong katiyakan. Nothing, no one will be lost among them. They have eternal security or yung kasabihan natin din na they have blessed assurance. Titingnan natin ngayong gabi ang ito na patunay na hindi tayo mapapahamak. Hindi tayo mawawala. Tayo ay merong walang hanggang katiyakan ng kaligtasan. Una, John 3:16, alam natin, di ba? John 3:16. Ang uri ng buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So that is the first proof of eternal security. The kind of life the Lord gave us. At ano ang uri ng buhay na binigay niya sa atin? Walang hanggang buhay.
Hindi po tayo lost and found and lost and found and lost and found. Nawawala, naliligtas, nawawala muli, naliligtas muli. Ang ibinigay niya ay eternal life, endless life. Merong programa sa television noon na sa dulo ng walang hanggan. Yan po ay irony o misnomer, sabi natin. Meron bang dulo ang walang hanggan? Ay yung drama lang kasi yun eh. Ngunit dito sa Biblia, ang ibinigay sa atin na buhay ay walang hanggan, walang katapusan. Magunaw man ang mundo, matapos man ang lahat ng mga bagay sa mundo, ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon, walang hanggan. So therefore, there is what you call blessed assurance. Ang expression na eternal life, may dalawang significance nun. Una, the quality of life. Kung eternal life, yun ay quality of life. Maganda na uri ng buhay, makalangit, puno ng kapayapaan, puno ng kagalakan, presensya ng Panginoon, abundant life yon. At ang pangalawa na significance nun ay quantity of life. Hindi lamang napakaganda, perfecto na buhay ang ibinibigay ng Panginoon sa atin, kundi ito ay mahaba, quantity of life. Napakahaba. Walang katapusan. Kaya ganon ang pag-ingat ng Panginoon sa atin. Kasi ang buhay na binigay sa atin, walang hanggan. Ang tanong ay, meron ka na bang buhay na walang hanggan? Sapagkat tinanggap mo na si Kristo sa iyong buhay, sa iyong puso na tagapagligtas at Panginoon. Kung wala pa, sumampalataya ka sa Kanya, magsisi ka sa iyong kasalanan, talikdan mo ang kasalanan mo, papasukin mo si Kristo sa iyong buhay, meron kang buhay na walang hanggan. Number 2, isa pa na proof ay in John 10:28 and 29. Anong sinabi doon? At binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At sila'y nasa aking kamay. At sila'y nasa kamay ng aking Ama. At walang maka-aalis, makakakuha sa Kanya sa mga mananampalataya. Kaya, the power of God. Tayo ay nasa kamay ng Panginoon Jesucristo. Siya ay Diyos na makapangyarihan at tayo ay nasa Kanyang kamay. At hindi lamang yon. Sa verse 29, tayo rin ay nasa kamay ng Ama. Kaya double security yan. Double security. Titingnan natin mamaya patungkol sa Espiritu. Kaya maging triple security. Tayo nasa kamay ng Anak, tayo rin nasa kamay ng Ama. At napakahina naman ang kamay ng Panginoon, napakahina naman ang kapangyarihan ng kamay ng Ama kung tayo ay mawawala sa Kanya. Mga kapatid, ang makikita natin sa John 10:28-29, hindi tayo ang humahawak sa kamay ng Panginoon, sapagkat kung tayo mahina, ang kapit natin sa Kanya. Ang binanggit ay, tayo ay nasa Kanyang kamay. Siyang humahawak sa ating buhay. Kaya napakaganda. Ang iba, ang paniniwala nila, kung nagkasala ka, na wala mo ang kaligtasan mo. Tatanggapin mo muli ang Panginoon. Pero hindi ganito ang itinuturo ng Biblia. Paano tayo mawawala na makapangyarihan ang kamay ni Kristo at ang Kanyang Ama? No one can pluck us out of the hands of the Son and of the Father. So the power of God, napakahina naman ang ating Panginoon kung tayo mawawala pa sa Kanya. Pangatlo na patunay ng eternal security na ito'y dalangin ng Panginoon. Dalangin ng Panginoon. Sabi niya, Ama, ingatan mo sila. Pangatlo na patunay ay sa Romans chapter 8:35 to 39. Romans chapter 8, 35
to 39. Sa 35, babasahin ko yon sa Romans 8:35. Napakaganda po ang talatang ito. Ang sabi ay, what shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword can separate us from the love of Christ? Yun ay tanong, at ang sagot ay wala. Yung mga yon, wala. Hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. At sa verse 39 o 38 and 39, the Apostle Paul said, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creation shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. So ang pangatlo ay the inseparableness of believers from God's love. Tayo ay merong tinatawag na walang hanggang katiyakan ng kaligtasan sapagkat kailanman hindi tayo maaring mahiwalay sa pag-ibig ni Kristo at pag-ibig ng Diyos. Kung isimplify natin yon ay tayo ay iniibig ng Diyos. Mahal na mahal niya tayo. At kailanman hindi niya tayo bibitawan. Hindi niya tayo pababayaan. We are kept by the love of God. And He loved us so much that He cannot part with us. Kaya sabi ni Pablo ay walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. O pwede nating sabihin, walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. We are inseparable. At binanggit doon, kamatayan ba? Hindi. In fact, kung tayo mamamatay sa physical, lalo tayong lumapit sa Panginoon sapagkat sa presensya ng Panginoon ang ating spirito o kaluluwa. Ang katawan may iwan dito kung mamatay tayo. Ngunit, ang ating inner man, ang ating spirito ay nasa presensya ng ating Panginoon. Lalo tayong lumapit sa Kanya. Lalong nandun na tayo sa Kanyang presensya sa langit. So, nothing can separate us. Number 4. Dito po sa Romans 8:29 and 30. Babalik tayo kaunti. Ang nandito ay the perfect plan of God. Ano ang perfecto na plano ng Panginoon o programa ng Panginoon sa atin na Kanyang mga anak? Sa Romans 8:29 and 30. Whom He did foreknow, He predestinate to be conformed to the image of the Son. 30. Whom He did predestinate, He called. Whom He called, He also justified. Whom He justified, He glorified. Ito yung plano ng Panginoon na perfecto, na hindi kailanman masisira. Ano yung nandito mga kapatid? Ang Kanyang nakilala, at tayo yon, ay Kanyang itinalaga na Kanyang mga anak. Mababasa natin yung predestined or ordained sa Ephesians 1:5. We are predestined or foreordained to become adopted sons of God. Kaya ang sabi dito, ang Kanyang kinilala o nakilala ay Kanyang itinalaga. Ang Kanyang itinalaga, tinawag. Tayo tinawag sa kaligtasan. Tinawag na pupunta sa langit. At ang Kanyang tinawag ay inaring ganap. At ang Kanyang inaring ganap ay ginawang katulad ng
imahin ng Panginoon o mukha ng Panginoon. At ang ginawa niyang katulad ng mukha ng Panginoon ay kanyang niluwalhati. Kung titingnan ninyo ang tenses, yung mga action words na yon, yung mga participles na yon, o parang verb din, ay past tense. Natapos na. Bakit? Ito kasi yung plano ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon parang tapos na, pero mangyayari pa. At ito ay indestructible, perfect na plano. Ang Panginoon ay perfecto, absolute architect. At siya rin ang engineer na gumawa ng kanyang plano. Kaya itong sabi na mababasa natin dito na niluwalhati na tayo, parang tapos na. Bagamat darating pa. Meron tayong kasabihan ngayon na virtual. Ang ating worship services, virtual. Ang ating klase, virtual. Sa aking klase ay iilan lang yung nakikita ko. Virtual class. Bakit tinawag na virtual? Parang klase din yun. Hindi lang face-to-face. Ito, parang virtual. Nangyari. Ito ang plano ng Panginoon. Patunay mga kapatid na meron tayong walang hanggang katiyakan ng patungkol sa ating kaligtasan. Panglima ay the seal of the Holy Spirit. Dito po sa Ephesians 1:13. Ang sabi sa talatang ito, ang mga nakinig ng Ebanghelyo at sumampalataya sa Kanya ay tinatakan sila ng banal na Espiritu. So, the sealing of the Holy Spirit. Tinatakan. Di nyo ba alam mga kapatid na tayo, ang mga tao sa mundong ito, na may tatak? Ang mga may tatak ngayon, ligtas. Ngunit sa tribulation period, ang mga may tatak, walang kaligtasan. Kaya dalawang klase ng tao ngayon. Dalawang klase din ng tao pagdating ng tribulation period. 7 taong kapighatian. Ngayon, ang dalawang klase ng tao, ang mga may tatak at walang tatak. Tayo na mananampalataya, meron tayong tatak. Tatak ng banal na Espiritu. Ano yung tatak? Wala naman tayong mga marka. Sa pisngi, sa noo, sa mga kamay, wala tayong tatak na nakikita na physical or literal. Pero ang tatak dito ay walang iba kundi ang presensya ng banal na Espiritu, ang kanyang pananahan sa atin na mananampalataya. Alam natin yan ayon sa salita ng Panginoon. At meron tayong paniniwala sa ating mga puso. May conviction sa ating mga puso sa pagkilos din ng banal na Espiritu na siya ay nasa atin. Mababasa din natin yan sa 1 Corinthians 6:19 na siya ay nasa atin. Nakatira sa atin ang banal na Espiritu. Yan ang tatak. Ngayon, paano malaman ng iba, ng sanlibutan, na tayo mga anak ng Diyos? Hindi naman nila nakikita ang tatak. Una, sa ating pangangaral sa kanila. Pagsasabi na tayo ay anak ng Panginoon, ang banal na Espiritu na sa atin. Ang presensya ng Espiritu na sa atin. Pangalawa, yung mabubuting buhay natin. Yun ang nakikita nila. Na tayo ay may tatak na ng banal na Espiritu dahil matuwid ang ating pamumuhay. Ngunit ang tanong ay, matuwid baga? Maayos baga ang ating pamumuhay sa sanlibutan ito? Ngunit ito po ang number 5, the seal of the Holy Spirit. Sa tribulation period, dalawa din ang klase ng tao doon. Ang mga may tatak at walang tatak. Ang walang tatak, ang ligtas doon. Ang mga may tatak sa tribulation period, ang hindi ligtas at hindi na maliligtas. Bakit? Yun ang tatak ni Antikristo na 666.
number ng Antikristo, 666. Kaya mag-ingat kayo sa number na 666. Ngunit mayroong tanong na ngayon na hindi tayo magpatatatak. Kung ilalagay yung chip daw sa atin ay may number na 666. Kung talagang may number yun, hindi pwede. Kaya nga lang, paniniwala ko ay wala na tayo dito pagdating ng Antikristo. Pagdating ng tribulation, wala na tayo. Kung chip lang dyan, wala namang ano yun. Pero kung chip na 666 na sinasabi na yun ang tatak ng Antikristo, sumampalataya ka sa kanya, wag. Sapagkat ang mga tao sa tribulation period na may tatak na 666, wala nang kaligtasan. Ang hindi naman patatak ay ang mga taong ligtas. Ngayon, ang pang-anim sa ating pag-aaral, pang-pito na patunay na may eternal security na dalangin ng Panginoon ay 2 Timothy 1:12. Ito ang sinasabi na the ability of God. Ang kakayahan ng Panginoon. Anong sinabi ni Apostol Pablo doon? I am persuaded. I know whom I have believed. And I am persuaded that what I have committed, He will keep it. He is able to keep it. Ano ang itinilaga, ikinumit ni Pablo sa Panginoon? Una, ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay. Pangalawa, yung kanyang ministry. At may kakayahan ang Panginoon na ingatan yung buhay ni Pablo kahit mamatay at namatay sa Appian Way, sa Rome. Pinatay siya. Ngunit, yung kanyang tunay na buhay ay pumunta sa langit. Iningatan ng Panginoon yun. Hindi napahamak yun. Kaya, ganun din sa atin. Ang Panginoon mayroong kakayahan na ingatan ang ating buhay at ang ating kaligtasan. Ang Panginoon hindi lamang nagnanasa patungkol sa kaligtasan natin na sana maligtas tayo. Ang Panginoon mayroong pagnanasa at mayroong kakayahan na mag-ingat sa ating buhay. At ang panghuli, mga kapatid, number 7 na, ay Titus 1:2. Anong sinabi doon? God cannot lie. Ang Panginoon ay hindi maaring magsinungaling. Ano ang pangako ng Panginoon sa atin? At ang pangako ng Panginoon, tinutupad niya. Walang anumang pangako na nahulog sa lupa na hindi niya tinupad. Bawat panata niya, bawat pangako niya ay natupad o tinutupad niya. Anong ang pangako niya doon sa Titus 1:2? Eternal life. At meron tayo niyan mula nung tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Nangako din ng kapatawaran ng kasalanan natin, tinatawad na. Napag-aralan natin noon. Nangako din na mayroong tahanan na inihanda sa langit. Naghahanda ang Panginoon, meron tayong pupunta doon na lugar. Sapagkat ang lugar natin, tahanan natin ay hindi dito sa lupa. Nangako na ang Panginoon, babalik muli na kukuha sa ating lahat. Tuto pa rin niya yan. God cannot lie. Ating conclusion, una, praise God. Praise God sa ating kaligtasan. Pangalawa, praise God na meron tayong eternal security. Hindi tayo mapapahamak. Meron tayong buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoon ay tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Ang aral sa atin, kung meron tayong mga pangako, ay sa biyaya ng Panginoon, tutuparin din natin. May pangako ba tayo sa Panginoon? May pangako ba tayo sa kanyang gawain, sa church? Tuparin natin. At pagpapalain tayo. Ano ang sabi sa Ecclesiastes chapter 5, 4 and 5? God is not mocked. Siya ay napupuot
sa mga taong nangangako at hindi gumaganap ng kanilang pangako. Kaya kung meron tayong pangako sa gawain ng Panginoon, sa Panginoon mismo, ay tutuparin natin at tayo ay Kanyang pagpapalain. Isang lesson din ay nandito pa tayo sa sanlibutan, mga kapatid. Ang ibig sabihin niyan, meron pang pinagagawa ng Panginoon na trabaho sa atin. Our work is not yet finished. Kaya, gawin natin na mayroong katapatan ang ating mga tungkulin. Katulad ng Panginoon na sa kanyang panalangin sa kanyang mga alagad noon, na nandito sila sa sanlibutan, ingatan mo sila, Panginoon. Sila ay maglilingkod sa akin. Kaya mga kapatid, nandito pa rin tayo sa sanlibutan sapagkat isa na dahilan, hindi pa tapos ang ating mga tungkulin at paglilingkod sa Kanya. Tapusin natin na mayroong katapatan. Pagpalain ng Panginoon ang Kanyang salita, tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa aming pinagbulay-bulayan ngayong gabi na panalangin ng Panginoon sa Kanyang high priestly prayer, tinatawag na the Lord's Prayer sa John 17, at isa sa Kanyang idinalangin sa Kanyang mga alagad at sa lahat ng sumasampalataya ay iingatan ninyo sila. Iingatan ninyo kami. Nagpapatunay, Panginoon, na kami ay mayroong mapalad na kasiguruhan ng kaligtasan. Hindi kami mawawala. Panginoon, maraming salamat sapagkat meron kaming kaligtasan na tunay. At tulungan niyo kami habang nandito po kami sa lupa, bigyan niyo kami ng kalakasan, ng kalusugan, sapat na biyaya, niyong kabutihan upang magampanan namin ang mga tungkulin na iniatang ninyo sa aming balikat, sa church, sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, at anumang mga trabaho, Panginoon, na tungkulin namin, tulungan niyo kami na maging tapat. Ito ang aming samad dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and good night.